Naranasan mo na bang humingi ng tulong tapos deadma ka lang? O kaya, nagmakaawa ka na, pero parang lalo ka pang hindi pinansin? Yan ang malupit na realidad. Karamihan ng tao, hindi tumutulong dahil sa awa. Tumutulong sila kapag may makukuha rin sila sa'yo. Kung gusto mong makuha ang suporta ng iba, kailangan mong i-frame ang hiling mo sa paraan na pakikinabangan din nila. Hindi awa ang puhunan kundi interes. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Law 13 ng The 48 Laws of Power. Kung paano mo mapapapayag ang kahit sino na tulungan ka nang hindi ka mukhang kawawa. Kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang batas na to sa buhay mo, panoorin mo to hanggang dulo. Law 13 ng The 48 Laws of Power. When asking for help, appeal to people's self-interest, never to their mercy. Ibig sabihin nito, kapag may kailangan ka, huwag kang umasa sa awa ng iba. Mas mataas ang chance mong makuha ang gusto mo kung ipapakita mong may mapapala rin sila sa pagtulong sa'yo. Ang totoo, karamihan ng tao ay inuuna ang sarili nilang interes. Hindi ito pagiging masama. Ganito lang talaga gumagana ang mundo. Kaya kung gusto mong makuha ang suporta ng iba, kailangan mong ipakita kung paano sila makikinabang sa pagtulong sa'yo. Isipin mo na lang ang isang negosyante. Hindi siya pupunta sa isang investor at sasabihing, maawa ka, pondo mo naman ako. Ang sasabihin niya ay, kung mag-i-invest ka sa negosyo ko, malaki ang kikitain mo rito. Ganon din sa totoong buhay. Kapag humingi ka ng pabor, siguraduhin mong may value kang inaalok kapalit. Kapag humingi ka ng tulong gamit lang ang awa, madalas hindi ka papansinin. Bakit? Dahil karamihan ng tao ay inuuna ang sarili nilang interes. Hindi sila obligadong tumulong sa'yo, lalo na kung wala silang mapapala rito. Sa totoo lang, ang awa ay madalas panandalian lang. Pwedeng maantig ang damdamin ng isang tao saglit, pero kung walang kapalit na benepisyo, mabilis din silang mawawalan ng gana. Isipin mo na lang, mas pipiliin ba ng isang employer na bigyan ka ng trabaho dahil nakakaawa ka o dahil may skills ka na makakatulong sa kumpanya niya? Mas tutulungan ka ba ng isang taong busy kung wala siyang makukuhang kapalit? Ganito gumagana ang mundo. Hindi ito tungkol sa pagiging mabuti o masama. Tungkol ito sa realidad ng buhay. Kung gusto mong makuha ang tulong ng iba, kailangan mong ipakita kung paano ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. Kapag natutunan mong gamitin ang self-interest ng ibang tao sa iyong pabor, mas madali mong makukuha ang gusto mo. Sa halip na umasa sa awa, ipakita mo kung paano sila makikinabang sa pagtulong sa'yo. Halimbawa, sa isang job interview, hindi mo dapat sabihin, kailangan ko po talaga ng trabaho, maawa na po kayo. Mas epektibo kung sasabihin mo, may skills ako na makakatulong sa kumpanya ninyo para kumita pa ng mas malaki. Sa negosyo, hindi ka makakakuha ng investor kung ang pitch mo ay tungkol lang sa personal mong pangangailangan. Pero kung ipapakita mong malaki ang potential na kita nila, mas madali silang mahihikayat. Maging sa relasyon, mas naa-attract ang tao sa isang partner na may halaga sa buhay nila, hindi sa isang taong palaging nangangailangan ng tulong. Kapag may naibibigay kang halaga, emosyonal, intelektual, o kahit pisikal, mas gugustuhin nilang makasama ka. Lahat ng tao ay may sariling interes, at kapag natutunan mong i-frame ang hiling mo sa paraang tugma sa interes nila, mas madali kang makakakuha ng suporta. Kung gusto mong epektibong gamitin ang Law 13 sa totoong buhay, sundin mo ang mga hakbang na ito. Number 1. Alamin kung ano ang gusto ng kausap mo. Bago ka humingi ng tulong, intindihin mo muna kung ano ang mahalaga sa taong kausap mo. Ano ang priorities niya? Ano ang nagpapagalaw sa kanya? Kapag alam mo ito, madali mong ma-frame ang hiling mo sa paraan na makikinabang din siya. Number 2. Ipakita kung paano siya makikinabang. Sa halip na sabihing, pautang naman, gipit ako. Mas epektibo kung sasabihin mong, kung matutulungan mo ako ngayon, sisiguraduhin kong mababayaran kita ng may interes o bibigyan kita ng libreng serbisyo kapalit nito. Number 3. Gumamit ng tamang pananalita. Ang paraan ng pagsasalita mo ay may malaking epekto. Imbes na, tulungan mo naman ako, mas malakas ang dating ng, may offer ako na pwedeng maging win-win para sa ating dalawa. Kapag pinaramdam mo sa kanila na may makukuha silang value, mas mataas ang chance na pumayag sila. Number 4. Manood at matuto mula sa makapangyarihang tao. Mapapansin mo na ang matagumpay na tao, mga negosyante, politiko at influencers, hindi sila basta-basta humihingi ng pabor. Lagi nilang ipinapakita kung paano ito kapaki-pakinabang sa kausap nila. Gamitin mo ang parehong diskarte sa buhay mo. Kahit epektibo ang Law 13,
kailangan mo rin itong gamitin ng maingat. Kapag maling diskarte ang ginawa mo, baka mag-backfire ito sa'yo. Number 1. Huwag masyadong halata ang intensyon mo. Kapag masyado kang direkta sa pagpapakita ng self-interest ng iba, baka isipin nilang ginagamit mo lang sila. Dapat natural at hindi mukhang scripted ang paraan ng pagsasalita mo. Number 2. Huwag gawing sobrang transactional ang lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng oras kailangang may kapalit ang bawat pabor. Lalo na sa personal na relasyon, mahalaga pa rin ang genuine connection. Kung masyadong halata na laging give and take ang mindset mo, baka mawalan ng tiwala sa iyo ang mga tao. Number 3. Piliin kung kailan gagamitin ang Law 13. Hindi ito palaging applicable. May mga taong tunay na mabubuti at tutulong kahit walang kapalit. Pero sa mundo ng negosyo, career, at power dynamics, mas madalas na mas epektibo ang pag-frame ng hiling mo sa pamamagitan ng self-interest. Number 4. Huwag gumamit ng manipulasyon na makakasira sa iyo sa huli. Kung gagamitin mo ang law na ito sa panlalamang o panloloko, baka bumalik lang sa iyo ang masamang karma. Ang tunay na makapangyarihang tao ay marunong gumamit ng tamang diskarte nang hindi sinisira ang reputasyon nila. Kapag alam mo kung kailan at paano gamitin ang Law 13 ng tama, mas magiging madali para sa iyo ang makuha ang suporta ng ibang tao nang hindi sinisira ang relasyon mo sa kanila. Ang bottom line, kung gusto mong makuha ang tulong ng iba, huwag kang umasa sa awa. Sa halip, ipakita mo kung paano rin sila makikinabang sa pagtulong sa iyo. Sa mundo ng negosyo, trabaho at kahit personal na buhay, mas madaling makuha ang oo ng tao kung ipapakita mong may value silang makukuha kapalit ng pagtulong nila. Ano sa tingin mo? Na-experience mo na bang humingi ng tulong at hindi ka pinansin? O nagamit mo na ba ang Law 13 nang hindi mo namamalayan? I-share mo sa comments. Kung gusto mo pang matutunan ng iba pang powerful laws na makakatulong sa iyo sa buhay, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa channel, at i-hit ang notification bell para updated ka sa susunod kong content. Kita-kits sa next video. Close my eyes, predicting. Go find your next victim. Close my eyes, predicting. But do I look